ako natatakot sa'yo. Gusto mo maglaban tayo ngayon eh. Ipakita mo ang tunay mong anyo. Muling napako ang mata ng lahat kay Mang Archie. Hinintay kung ano ang gagawin niya, kung siya ba ay lalaban o magpapasensya. Habang patuloy na nag-iingay ang mga tao sa labas ng kubo, lumabas mula sa loob si Kapitan Iking. Hawak nito ang ulo na mabigat dahil sa labis na kalasingan kagabi. Ano na naman ba ito? Anong kaguluhan to? Kaya aga-aga eh, nag-iingay kayo. Ayan, Kapitan. Namatay ang dalawang baboy ko kagabi. Manganganak tama ngayon eh. Sayang na sayang. Ayaw niyo naman kasi maniwala sa akin eh. Mas mga lalaking yan. Sigurado ako na sila naman na may kagagawan noon. Nako, kayo talaga. Bakit ba ang hilig niyo sa mga ganyan? Palagi na lamang kayo nagbibigtang kahit wala naman kayong ebidensya. Paano niyo masasabi na si Archie may kagagawan noon? Eh magkasama kami dalawa kagabi hanggang ngayong umaga. Napasobra ang inom namin eh. Ano? Magkasama kayo na magdamag? Oo. Medyo napasarap ang kwentuhan namin. Kaya inabot kami ng halos madaling araw. Kaya imposible na siyang may gawa ng sinabi niyo. Kung may nangyari mang masama sa mga baboy mo, hindi siya ang may kagagawan nun. Hindi siya may kasalanan. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. May ilan na tila nahiya. May iba namang halatang hindi pa rin kumbinsido. Pero napilitan na lamang na manahimik. Teka, totoo ba yung sinasabi mo, Kapitan? Baka naman, dinadaya mo lang kami. Aba, bakit naman ako mandadaya? Ano ba tingin niyo sa akin? Kapitan ako rito, Marta. Hindi ako magsisinungaling para lamang pagtakpan ang masama. May kasalanan talaga si Archie. Ako mismo ang unang kakastigo sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya may gawa. Dahil sa sinabi ng kapitan, biglang natahimik ang lahat. Ang ilan sa mga tao ay napakamot na lamang sa ulo. Tila nahiya sa kanilang naging paratang sa estranghero. Isa-isa na rin sila nagsiuwi. Si Mang Archie naman ay tahimik lang na tumalikod. Hindi na siya umik at dahan-dahan na lang na pumasok sa loob ng kubo. Nagsara siya ng pinto. Ay, nako. Sabi ko naman kasi sa inyo na masyado kayong mainit, kaya yan. O ano ka ngayon? Manahimik ka. Kundi kukutusan kita dyan. Makalipas ang ilang sandali, ay napilitan na rin umuwi ang ginang. Masama ang loob niya na napahiya siya. Napakuyong ang kanyang mga amo. Halatang gigid na gigid. Pogi! Mauhuli ko din ang hayop na yan. Tumanda siya. Babantayan ko siya. At sa oras na mapatunayan kong aswang talaga siya, patay siya sa akin. Aw! Wala si nanay. Tama na nga yan, nay. Dami-dami niyo pa sinasabi. Pagka-uwi ng mag-inang Aling Marta at Benjo, tahimik ang buong bahay. Pumasok si Benjo at diretsong naupo sa bangko. Samantalang si Aling Marta naman ay padabog na isinara ang pinto. Halatang hindi pa rin umuupa ang init ng ulo. Kung hindi ka lang sana nakialam kanina, anak, malamang napaalis na natin yung hayop na yun dito sa baryo eh. Ano bang naisip mo? At ipinagtatanggol mo pa siya? Napayuko si Benjo. Pinipigilan ang sarili